Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesus-Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanyang isinugo nitong, sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoong Hesus-Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na sa magitan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kamay, ay kanyang ginawa ang tao mula sa ligabok ng lupa ayon sa kanyang wangis, at siya din ang walang mantsa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesus-Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, wala pong ibang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahit. Sa pangalan din po sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, wala pong ibang ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahit. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahit Live. Isang mapagpalang gabi din po sa ating Vice President. Sa the kingdom of God and His righteousness, Thou hast magnified Thy word above all Thy name. Wala pong iba ang ating Vice President, Pastor Amancio Paculba Buntilao, kasama na kanyang mahal sa buhay, Sister Mela Buntilao, sa aking butihing ina, at sa inyong buong pamilya. At sa ating First Division Pastor, binabati ko na isang mapalang gabi, Pastor Noriel Namukatkat, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Blasimy Namukatkat, at sa inyong buong pamilya. At kay Sister Annabel Tagig, at sa inyong buong pamilya, Elder Ricky Aquino and family, and sa Warais family sa Lagindingan. Diyan naman po sa San Francisco del Sur, isang mapagpalang gabi po, Elder Eli Gulles, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Myra Gulles, at sa inyong buong pamilya. Elder Nemuel and family, Elder Jan and family. At sa aking kapatid dyan sa Tagum, Brother Michael Kabasag and family. Brother Golden Ray Kabasag and family. At dyan naman po sa Davao, sa ating legendary organist, ating sound engineer, wala pong iba, Brother James Pasanting Biloy Jr., kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Queenie, at sa inyong mga anak, Caleb, Isaac, and baby Shiva. At sa Division 2 Pastor naman, ating Second Division Pastor, wala pong iba, Pastor Alex Roidas, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Judith Roidas, at sa inyong buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastor at elder sa Division 2, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At sa ating Third Division Pastor naman, Pastor Marcos Turiba, kasama ng iyong mahal sa buhay, si Mami Verge Turiba, at sa inyong buong pamilya. At sa lahat ng mga pastor at elder sa Division 3. At sa mga pastor at elder sa Division 3. At Pastor Honorato Tundag, Pastor Palarion, lahat po ng nandyan sa kay Elder Lolong Calyora, Sister Jenjen, Sister Jenjen, Sister Jen Calyora, Justin, Pring, Tantan, Genevieve, Janice, Brother Jack, Sister Apple, and Elder Ray. At sa lahat po ng mga pastor at elder dyan sa mga Tundagan, Manigos family, Cordova family, kay Sister Glenda sa ating bayaning guro, Ma'am Glenda Cordova, at kay Sister Wendelina Cordova. At sa ating 4th Division Pastor naman, isang mapapalang gabi, Pastor Joseph Salig, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Flor de Lisa Salig, at sa inyong buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastor at elder sa Division 4, isang mapapalang gabi po sa inyong lahat dyan sa Division 4. At sa ating ika-5th Division, walang iba, Pastor Nestor Manga Mayad na gabi, kanindong tanan dyan sa El Nido. At sa ating 5th Division Pastor, Pastor Nestor Manga, kasama ng iyong Naina, Sister Fe Manga, at sa inyong buong pamilya. At sa Bukana, El Nido, Palawan, isang magpalang gabi sa iyo, Pastor Jason De Leon, kasama ng iyong masarap na magluto na mahal sa buhay, ang iyong kabiyak sa buhay, Sister LV De Leon.
at sa inyong buong pamilya. At kay Nanay Tess at kay Nanay Ninita dyan po sa Bukana, El Nido, Palawan. At sa Taytay naman, magandang gabi sa iyo, Pastor Arman Paghunasan kasama ni Sister Lizelle at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po sa Nangalaw, Linapakan, Palawan, isang magpalang gabi, Elder Rolando Alcantara kasama niyong buong pamilya. At sa ating updated palagi sa social media, Sister Susan Martinez Alcantara, magandang gabi sa inyong lahat dyan. At sa ating kapatid naman sa Undoy, Ibahay, isang mapalang gabi, Nanay Esther Tenazas at sa inyong buong pamilya. At dyan naman sa Cebu, sa aking Uncle George Mendez, at sa ating kapatid dyan, Sister Els Makiling, kasama ng iyong mahal sa buhay, Brad Glenn Makiling, at kay Sister Aliyah Makiling. At dyan naman po sa Lipa, Batangas, isang mapalang gabi po sa ating mahal na kapatid, Sister Irma Hinita, at sa inyong buong pamilya. Magandang gabi sa iyo, Sister Irma Hinita. At sa ating pastor dyan, Pastor Joseph Fonte, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Adela Fonte, at sa inyong buong pamilya. At sa inyong butihing ina dyan sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro, wala pong ibang ating mahal na nanay, Yole Fonte, at sa inyong mga kapitbahay na Yole Fonte, magandang gabi sa inyong lahat dyan. At kay Sister Patricia Matining, happy birthday sa iyo, Sister Patricia Matining. Naway humaba pa ang buhay at magpagamit sa bugtong. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon pinakamakapang iyarihan sa lahat. At sa kay Sister Jennifer Mahaba Fahutraw at kay Brother Renante Fahutraw Malarayap at kay Brother Jonathan Lamarca, magandang gabi sa iyo, sa inyong lahat dyan sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. At dako naman tayo mga kapatid sa Tondo, Maynila, sa aking mahal na kapatid, walang iba, sa aking Japanese na kapatid, Brother Ken Kabasag, kasama ng kanyang very supportive na mahal sa kinabuhi o mahal sa buhay, Sister Mirafel Garupa, Guapa Kabasag, at kay Ken Brian at kay Miracle. At sa aking isang kapatid pa na Chinito din, walang iba, dating chef to ito mga kapatid sa Chinese restaurant. Ang aking kapatid dyan, Brother Jojo Yokada, kay Kuya, sa aming panganay, at sa kanyang mahal sa buhay, Sister Mary Rose, supportive na kabiyak sa buhay, mabait, maganda, Sister Mary Rose Remoto. At sa inyong buong pamilya, Kuya, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Okay mga kapatid, magandang gabi din sa ating mga kapatiran sa ibang bansa ngayon. Sister Jeneline Akalain, magandang gabi sa iyo sa Singapore. Kay Sister Claire Marigmin. Sister Claire Marigmin, magandang gabi sa iyo. At saka Sister Anali, Paghunasan, Sister Annabelle sa Bahrain, at sa Dubai naman Sister Blessing May. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Si JM Charisma sa Qatar, magandang gabi. Sister Irma Hinita, magandang gabi po. Sister Debra Israel, hi, shalom, alikim. Alikim shalom, Sister Irma. Sister Lilit Libong Fasil, magandang gabi, Sister Debra Israel. Magandang gabi Sister Lilit Libong Fasil. G-Boy, Brother G-Boy, Kabos, mayong gabi, mahal na Debra Israel, shalom, alikim. Alikim, shalom, Brother G-Boy. Mommy Verse is watching. Gandang gabi po, sabi ni Sister Patricia Matining. Gandang gabi po, mahal na Debra Israel. Ang pagpupuri ay sa bugtong at buhay ng Diyos, mga Diyos, makapangyarihan sa lahat. Magandang gabi sa iyo, Sister Patricia Matining. Magandang gabi po, Sister Cherry Debra Israel. Shalom Alikim, sabi ni Nanay Yole Fonte. Okay. Yung kapatid ko, nagme-message sa akin. Mamaya ka naman. Yung kapatid ko, nag-message sa messenger, may tinatanong. Nasa akin yung cellphone, wag ka munang mamaya na lang. So magandang gabi sa ating lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. It is a beautiful day. Night na pala, beautiful night. Napakagandang araw mga kapatid.
Alam mo, ito yung blessings na ibinibigay ng bugtong at buhay na Diyos na until ngayon, tayo ay humihinga mga kapatid, libre na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos. That's why we should be grateful. That's why we should be thankful sa ating bugtong at buhay na Diyos sa lahat ng kanyang mga sakripisyo para sa atin. Magpasalamat po tayo palagi sa bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Elder Leomar Hakama, mayang gabi, mahal naming Deborah Islam. Gabi. Elder Leomar Hakama at sa inyong lahat dyan. Sabi ni Sister Patricia Matining, salamat po, mahal naming Deborah Israel. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Mas kusong pinakamakaparehan sa lahat. Ang lahat ng kapurihan at karangalan, Sister Patricia, binabalik natin sa bugtong at buhay na Diyos. At nais ko rin pasalamatan ang ating intro voice, ang ating Pastor Lahi Crew, Sister Sheena Labad, Sister Michelle Kabasag, ang ating legendary organist at recording artist, wala Brother Christian Luis Neri, at sa aking mga pamangkin, Brother Ryan Redoble, Sister Yuna Mira, Brother Buas Libong Fasil, at sa ating secretary sa Kaharian ng Bugtong at Buhay ni Diyos, Sister Elena Neri, at sa kanyang mahal sa buhay, Elder Eli Neri, at kay Sister Shama, at sa ating Back to Christ Apologies, sa mapalang gabi, Apologies Libong Pasil Gilbert. Bakit ba kasi yan ang pinangalan ng tatay mo sa'yo? ang hirap bigkasin. Pero anyways, mga kapatid, manood kayo sa kanyang live, mga kapatid, ha? Kasi maraming mga ini-expose, mga kapatid, ha? With reference. Kung marami kayong katanungan, mga kapatid, mag-message kayo doon kayo mag-ano sa kanya. Dito kasi ang topic natin specific. At sa kanya, pinapabroad lang niya ang topic, mga kapatid. Manood kayo every Monday to Fridays, 4 p.m. to 6 p.m. sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Topic niya, mga kapatid, about sa mabangis na hayop. Hindi po yan paninira, mga kapatid. Lagi nating tandaan. Hindi yan paninira kasi ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Okay? And the truth shall set us free. Manood po tayo ng live niya, mga kapatid, every 4 p.m. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. At kumahabol, Sister Susan, maubos na oras natin. Sabi ni Sister Susan, magandang gabi po, malaming Sister Cherry Deborah Israel. We miss you po. And I miss you all. And we miss you all, Sister Susan Martinez Alcantara. God willing, magkikita lang tayo. Hindi naman ganon ka mahaba ang topic natin ngayon kasi alam nyo na pag Thursday, ang pag-uusapan natin, mga minamahal kong kapatid, it's all about parable. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos hanggat hindi naubos tong talinghaga, mga kapatid. And then ang Wednesday lang talaga yung matataas ang topic natin kasi about Daniel and Revelation, medyo mahaba-haba talaga kasi puro bersikulo sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Ngayon, mga kapatid, ang topic natin patungkol sa talinghaga. Okay, but bago tayo po mag-proceed sa ating topic ngayong gabi, nais ko muna kayong anyayahan, mga kapatid, na manalangin po tayo sa ating mga isipan, silent prayer. Kung ikaw lang ang nasa kwarto mo ngayon, pwede kang lumuhod at humingi ng karunungan sa bugtong at buhay na Diyos, kaalaman para maintindihan ang salita ng bugtong at buhay na Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Alisin po natin lahat ng sama ng loob, galit, sungit, inggit, ngit-ngit sa ating mga puso na makapasok po ang banal na Espiritu. Nang mapaintindi po sa atin ang banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos, ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Supurihin ang bugtong at buhay na Diyos. Magandang gabi sa iyo, Celestina, Celestial, Fina, Nel John Impinado. Magandang gabi sa iyo. So, mga kapatid, umpisahan na natin. Maraming salamat sa background music. Maraming salamat sa background music. Medyo mga tao ngayon, patid, kagaya ng internet namin. So, tayo mag-uumpisa, mga kapatid, at ating magbabasa tayo ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Ang ating topiko ngayong gabi, sapat lang ba ang pagtanggap ng imbitasyon
Sapat lang ba mga kapatid na in-invite ka lang mga kapatid? Sapat lang ba yon na we are invited mga kapatid sa kasalan? Ha? Ito yung talinghaga mga kapatid patungkol sa parable of the wedding banquet or wedding feast rather. So, anong sabi ng Matthew? Ating power verse, Matthew chapter 22 verse 1 to 14. But basahin muna natin ang naunang bersikulo. Sabi ni Sister Joanna Alabastro, magandang gabi po, Sister Deborah Israel sa lahat. Shalom alikim, alikim shalom. Sister Joanna, maraming salamat sa pa-wifi mo ha. Nung nandyan ako, tapos kay Sister Nelly sa masarap na spaghetti na walang halo, pure lang talaga na spaghetti. At kay Sister Els, at kay Elder Dodo Alabastro, at sa inyong lahat dyan, sa pamilya Alabastro. Okay mga kapatid, Matthew chapter 22 verse 1 to 3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew 22 verse 1 to 3. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi mga kapatid, no, in-invite na nga mga kapatid, hindi pa dumalo. Samantalang tayo, kahit hindi tayo in-invite, pumunta tayo. Nagdala pa tayo ng kasama. Ha? So ano mga kapatid, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Okay? Tapos isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga invited, mga inanyayahan, yung may mga invitation card. Ngunit ayaw nilang dumalo. So mga kapatid, ano ang nire-representa ng hari dito? Walang iba, nagrepresenta ito sa ating bugtong at buhay na Diyos. Diba? Kasi nga, ang talinghaga nga na ito patungkol sa kaharian ng langit na katulad ng isang haring nagdaos. So, ang hari na dito mga kapatid sa talinghaga ay walang ibang ating bugtong at buhay na Diyos. And how about the Son? Okay? Son mga kapatid, He would represent Jesus Christ. So, wag tayong malito mga kapatid ha. Hindi po tayo tatlong persona dito. Hindi tayo Trinity. Okay? Masabihin natin na iba yung bugtong at buhay na Diyos. Iba naman ito si Kristo at iba naman yung Holy Spirit. God is a single person. Isa lang po ang bugtong at buhay na Diyos na ni-reveal niya ang kanyang sarili, different modes. Ano lang ha, yung parang, anong tawag niyan? Daanan ko lang ito saglit. Kasi na-mention dito, ang talinghaga mga kapatid na isang hari nagdaos ng handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. So yung hari, ang bugtong at buhay na Diyos, ang anak, ang bugtong at buhay na Diyos. Ito. God is a single person mga kapatid na nire-reveal niya ang kanyang sarili in different modes or roles. Not as three co-equal person. Okay? Hindi po tayo tatlong persona dito mga kapatid. In this view, Father, Son, and the Holy Spirit are not distinct beings. Hindi po ito magkaiba. But titles for God's manifestation ang papakita ng bugtong at buhay na Diyos. So, si Kristo mga kapatid, yung nagkatawang tao ang bugtong at buhay na Diyos, si Jesus Christ is God from human form. Okay, yung nagkatawang tao ang bugtong at buhay na Diyos. And the Holy Spirit mga kapatid, is God's presence and power on earth. So walang pagkukulang mga kapatid, inilarawan ng banal na kasulatan ang bugtong at buhay na Diyos bilang isang natatanging ako. Diba? Never as three person. Hindi po tatlong persona. Ano sinabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4? Proclaims, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Okay? Yun ang sinabi ng Old Testament ha? At ang pundasyong paniniwalang ito mga kapatid ay hindi kailanman muling itinukoy sa bagong tipan. Instead, Jesus Christ, si Kristo mga kapatid, is identified as the human expression of one true God. Colossians chapter 2 verse 9. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Colosas 2:9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos.
So, hindi ito tatlong persona, mga minamahal ko mga kapatid. Hindi po tayo Trinity. Okay? Daanan ko lang to saglit, but hindi ito ang pinaka-main topic ko. Kasi naka-mention tayo na yung sa talinghaga na kasal sa anak na lalaki. So, when Philip, mga kapatid, requested to see the Father, hindi binanggit ni Hesus Kristo ang isang hiwalay na banal na individual, but declared. Anong dineklara ng ating bugtong at buhay na Diyos, ang ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid? John chapter 14, verse 9, He that hath seen me, hath seen the Father. So, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. So, the Son is not a second person in the Godhead, okay? But the physical representation of the God who cannot be seen. Kasi hindi natin pwedeng makita ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, kasi walang taong pwedeng makita sa bugtong at buhay na Diyos dahil mamamatay. So, ang bugtong at buhay na Diyos pa rin bilang, do you remember, ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, gumamit, mga kapatid, basahin mo kahit saan mo basahin, Matthew or Revelation, the coming of the Son of Man. Coming of the Son of Man, nag-represent yan kay Kristo, mga kapatid, nung nagkatawang tao siya dito, Son of Man. Diba? Nung walang ibang nakakilala sa kanya, kundi si Pedro lang. So, ang nangyari, mga kapatid, remember nyo, yung sa time na bumalik na ang bugtong at buhay na Diyos sa langit ng mga langit, mayroong dalawang messenger doon sa taga-Galilee, mga kapatid, nandoon sa Galileans, habang tinitingnan nila ang pag-akyat ng bugtong at buhay na Diyos, mayroong dalawang messenger na galing langit, anghel, na sinasabi nila sa mga taong Galileans na yung bumaba dito, ano bang tinitingnan yan? Yung tao, yung umakyat, yun din ang bababa. Yun din ang babalik. So, they say, mga kapatid, in human form, but the glorified body. What does it mean? Nung muling pagkabuhay ng bugtong at buhay ng Diyos, glorified body na yun, mga kapatid. So, hindi yan maalis ang bugtong at buhay kasi yan ang connection niya sa ating mga tao. So that's why ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, tinatawag siyang the Son of Man is coming with His angels. So ibig sabihin, yung taong nakita ng mga Galileans, nung pag-akyat ng bugtong at buhay na Diyos, the same po ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos in human form but glorified body. Makita, kaya nga sinabi ng kanta, di ba, ng ating mahal at kagalingan na Father Lai, kahit nasa, mabasa natin sa banal na kasulatan, makikita natin ang mukhaan ng bugtong at buhay na Diyos one day. So, hindi po tatlong persona ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, ang bugtong at buhay na Diyos, hindi po tayo Trinity dito, dinaanan ko lang ito, pero hindi ito ang topic ko. It's another topic, mga kapatid. So, yung hari, nagrepresenta sa bugtong at buhay na Diyos. Yung anak, sa ating Panginoong Hesukristo ng katawang tao, Jesus Christ. So how about this wedding banquet, mga kapatid? What does that represent? Revelation chapter 19, verse 7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 19:7. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, our Lord Jesus Christ is about to marry someone. The Lamb of God has a wife. Hindi ito literal, this is symbolical. Okay? Sino ba ang asawa, mga kapatid? Sino ang bride? Passive natin sa mga bagong viewers. Sino ang bride, mga kapatid? Revelation chapter 21, verse 2. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 21:2. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal, siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So it is New Jerusalem, but ang bugtong at buhay na Diyos ay hindi siya ikakasal sa lungsod. Hindi siya ikakasal sa lungsod, mga kapatid. So, who is He marrying then? Sino ang pakakasalan ng ating Panginoong Hesukristo? Ephesians chapter 2, verse 25. Ephesians 5, verse 25.
Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ephesians chapter 5 verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So mga kapatid, sino ang bride? Sino ang pakakasalan ng ating Panginoon Jesucristo? The bride is the church. And the church, mga kapatid, is not just any structure or building. Alam natin yan. Ang iglesia po, mga kapatid, ay hindi po structure. Hindi po building, mga kapatid. Okay? Ang iglesia is a community or a group of believers, mga kapatid. A group of people who believes in God. So, it is the people, mga kapatid, sa loob ng structure na building. Yun yung pakakasalan ng bugtong at buhay na Diyos. It is the union of God's people to Him. Okay? Hindi to literal na kasal, mga kapatid, ha? Nga, ikakasal na. Meron ako nakita sa Facebook na nakakita daw siya ng vision, mga kapatid, na kinasal daw talaga sila literal na bugtong at buhay na Diyos. This is symbolical, mga kapatid. Ha? Ano sinabi ng Ephesians chapter 1, verse 9 to 10? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Efeso 1:9 hanggang 10. Ipinaunawa na sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at sa ilalim ang mga ito kay Kristo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So this is it, mga kapatid. God is going to gather into one everything in heaven and everything on earth one day. Kung ano ditong nasa lupa, mga, that's why yung kaharian magkakasalubong ito. Yung kaharian dito sa langit at yung kaharian. Kaharian dito sa lupa at ang kaharian sa langit, mga kapatid. And that's the second coming of our Lord Jesus Christ. So, in this parable, mga kapatid, God is inviting people to come to the marriage supper of the Lamb. Kasalan, piging na kasal, mga kapatid. Para sa kordero. Sinong kordero? Ang ating Panginoong Jesucristo, yung pinako doon sa, nung ipinako siya doon sa kalbaryo ng krus, mga kapatid, kordero. Ibig sabihin, maging handa tayo for the second coming and the wedding feast, mga kapatid, that God will hold up in heaven for us one day. Just imagine, mga kapatid, pag pumunta ka ng kasal na bongga, mga kapatid, social. How much more, mga kapatid, doon sa langit ng mga langit. Sa isang araw. So, ang ginawa ng hari, mga kapatid, nagpadala siya ng kanyang lingkod to call people. Sino ba ang lingkod ng ating bugtong at buhay na Diyos? Amos 3:7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Amos 3:7. Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secrets unto His servants, the prophets. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, who are His servants, mga kapatid? Sino ang mga lingkod ng bugtong at buhay na Diyos? Mga propeta. So, the servants are the prophets. But it is not just the prophets, mga kapatid, that are considered God's servant. Hindi lang po mga propeta ang considered na lingkod ng bugtong at buhay na Diyos. Sino pa ba ang considered? Sino pa ba ang ibang lingkod ng bugtong at buhay na Diyos? Ephesians chapter 4 verse 11. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ephesians chapter 4 verse 11. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sino pa ang tatawag, mga kapatid? Sino pa ang lingkod ng bugtong at buhay na Diyos? Para tawagin ang mga tao papasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos? Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Okay? And how is that God call us? Paano po tayo tinawag ng bugtong at buhay na Diyos? Sino ang kanyang lingkod? Sino yung inutusan niya sa talinghaga? Ang kanyang mga lingkod ay mga propeta, mga apostoles, mga guro, mga ebanghelista, at mga pastor. Paano tayo tinawag ng bugtong at buhay na Diyos? Anong ginamit niya, mga kapatid, para tayo'y tawagin? Anong ginamit ng kanyang mga lingkod para tayo'y tawagin, mga minamahal kong kapatid? 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos.
At 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see mga kapatid, God called us by His gospel. Gospel, yung, ano ang gospel mga kapatid? Yung pagbuwis ng buhay ng bugtong at buhay na Diyos, at yung muling pagkabuhay ng bugtong at buhay na Diyos. Sa anong paraan? Through the teaching and preaching of the Word of God, the Scripture. Sa pamagitan po ng pangaral ng Ebanghelyo ng bugtong at buhay na Diyos. Anong Ebanghelyo? Ito yung Word of God. Ito yung banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos. However, mga kapatid, many people reject it, mga kapatid. They would not come. I hope, mga kapatid, that is not the case for those that are listening or reading this today. Sana hindi ito ang kaso natin ngayon. So, ano ba, mga kapatid? What does this king do? Sa panahon na narinig niya, nag-reject, mga kapatid, yung in-invite niya na nag-reject sa kanya, na hindi makakadalo. Ano ba? Ano ba ang ginawa ng hari, mga kapatid? Matthew chapter 22, verse 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew 22 verse 4. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. I remember, mga kapatid, ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Pag meron ng pagkain sa hapagkainan, mga kapatid, sabihin ni Pastor Lahi, parang awa nyo na, kumain na kayo. I remember lang, ganun kasi si Pastor Lahi. Pag nandyan na siya sa lamesa, tapos hindi pa lumalapit yung iba, parang awa nyo na, kumain na kayo. So ganun ang ginawa ng hari, mga kapatid. Mayroon siyang malaking pakiusap. Anong sinabi niya? Nagsugo siya ng ibang mga lingkod. So dahil nag-decline sa una niyang lingkod, mga kapatid, pinabalikan pa niya. Okay, sabi niya, ganito sabihin mo na nagkatay na eh. Nagkatay na, halina kayo. Diba, ni-reject nila, ayaw nilang sumama, mga kapatid, ayaw nilang pumunta sa kasalan. So, nagpadala muli, mga kapatid, ang hari ng ibang mga lingkod. So, everything has been prepared. Kahanda na ang lahat, mga kapatid. Ang kailangan lang nilang gawin ay magpunta sila at magpakita. Ang detalye, mga kapatid, klaro na, ibinigay na ng hari. Kinatay na ang mga baka at mga pinatabang guya. So, ano ba ang kahalagahan, mga kapatid, ng baka at nung matatabang guya, mga kapatid, na pinatay? So you see, sacrifice has been made already. Ito yung pinatay na, kinatay na ang baka at pinatabang guya. So ano sinabi ng Jeremiah chapter 11 verse 9? Jeremiah chapter 11 verse 19. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Jeremiah chapter 11 verse 19. Tulad ko'y isang maamong tupa na dinadala sa katayan, at hindi ko alam na may masamang balak pala sila sa akin. Ang sabi nila, putulin natin ang puno habang malusog, patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So ganito din ang experience ni Jeremiah, mga kapatid. So the killing of an oxen is baka, was the same as the killing of a lamb. So what does it mean? Lahat po, mga kapatid, every animal sacrifice, whether it is an ox, lamb, baka man ito, tupa man ito, kambing man ito, or dove man ito, mga kapatid, was a type or foreshadowing, or ito ay nagtuturo, mga kapatid, sa gagawin po na ultimate and perfect sacrifice ng bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng cross para sa ating mga kasalanan. So anong ibig sabihin, mga kapatid? Ibig sabihin, yung kinatay na ang baka, kinatay na ang pinatabang guya, ito yung pagsakripisyo ng bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng cross. Lahat ito nag-foreshadow. Lahat ito, mga kapatid, ay
Lahat ng ginagawa ng Old Testament, ng Old Covenant, na maghandog ng tupa, pinapatay, kinakatay, mga kapatid. Tapos ginigilitan yung tupa after na makonfess ng Israelita ang kanyang kasalanan sa ulo ng tupa, o di kaya'y sa baka, depende kung gaano kayaman, magdepende. Marami po ang, hindi lang po tupa ang dinadala, hinahandog, mga kapatid. Merong kambing, merong dove, merong ox, depende kung anong makayanan ng Israelita. So lahat ito, mga kapatid, ay nag-foreshadow. Anino ito sa ginawa ng bugtong at buhay ng Diyos sa pagsakripisyo doon sa kalbaryo ng cross. So, it shows, mga minamahal kong kapatid, that God has done all His part already for us to be invited. Ginawa na ng bugtong at buhay ng Diyos ang lahat, mga kapatid, para tayo ay maimbitahan. The dinner is ready. The wedding is all prepared. Nakahanda na. Kinatay na ang baka at pinatabang guya. All that God has needed, mga kapatid, to do to save us has been done. Lahat na ginawa ng bugtong at buhay ng Diyos. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay. Ang kanyang dugo, mga kapatid. So, His part in the plan of salvation has been fulfilled. Nangyari na po, mga kapatid. So, ano ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? Nagpadala siya ng lingkod, mga kapatid, to invite us to the dinner. But many would not come. Marami ang umayaw, marami ang humindi, marami ang nag-reject. Can you see that, mga minamahal ko, mga kapatid? There is a part for us to play in the plan of salvation. Meron tayong parte sa kaligtasan, mga kapatid. Actually, it is not a big part. It's very insignificant. Hindi ganon ka laki yung parte na ginawa natin, mga kapatid. Why? Hindi naman tayo tumulong, mga kapatid, mag-prepare ng wedding. Hindi tayo tumulong doon para mag-decorate, mga kapatid. We don't need to bring any gift, mga minamahal ko, mga kapatid. All we need to do is be willing to come and show up. Yun lang ang gagawin, mga kapatid. Nakahanda na ang handaan. Nakahanda na lahat. Ang gagawin lang, magpunta ka lang doon. Hindi ka na pinatulong na mag-design doon sa kasalan. Hindi ka na pinatulong, mga kapatid, mag-prepare sa kasalan. So ano ang response ng mga tao, mga kapatid? Matthew chapter 22, verse 5 to 6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew chapter 22, verse 5 hanggang 6. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad, may nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Tingnan mo, kapatid. Anong ginawa nila, mga kapatid? Ang ginawa nila, sinunggaban pa nila at pinatay. Invited na nga sila sa kasal. Bakit? Alam mo, first time ko naka-encounter ng ganito. In-invite na nga, ayaw pang magpunta. Pero yung mga hindi invited, yun pa ang nagpunta. Nagdala pa ng kasama. So, meaning, mga kapatid, dineglect, mga kapatid. Hindi nila binigyang halaga ang invitation sa kanila. Sila ay abala sa kanilang mga sakahan at paninda, tulad na lang kung paano tayo kaabala sa marami sa ating sariling mga bagay ngayon. Tulad ng ating trabaho, pag-aaral, libangan, pag-pasal-pasal dito, doon, pag-scroll-scroll natin sa cellphone, mga kapatid, constantly. Yun ang ginagawa natin, mga minamahal ko, mga kapatid. Yet, there were others, mga kapatid. Anong sinabi doon? Yung iba, nag-decline. Yung iba naman, sinunggaban nila at pinatay nila ang lingkod na pinadala ng hari. Why, mga kapatid? Maybe ayaw nilang magpadisturbo kung anong ginagawa nila. Maybe, mga kapatid, ayaw nila sa mensahe na bitbit ng mga lingkod. Ayaw nila, mga kapatid, magpunta doon sa kasalan. Kasi alam mo, pag nagpunta sila sa kasalan, mga kapatid, maiiwan po nila yung mga worldly belongings nila, maiiwan nila yung mga ari-arian nila. Sayang sa oras, kumbaga. Kung pupunta sila sa kasalan, mga kapatid, sayang. May ginagawa, importante, may mga negosyo, may mga sakahan, mayroong mga paninda, hindi pwedeng maiwan. Kasi sayang
ang kita sa isang araw, kaya minsan ang Sabado ay binabangga na natin. Di ba? Alam mo mga kapatid, that's why hirap ang iba. Ayaw nila magpunta mga kapatid sa invitation because it actually require a sacrifice. Sacrifice sa anong part? Kasi alam mo mga kapatid, yung mga worldly na mga belongings, yung mga ari-arian, yung mga pinagbibisihan natin, mahirap iwanan. So ayaw nila, hindi sila nagpunta. Pinatay pa nila ang pinadala ng hari ng mga lingkod. So, anong nangyari mga kapatid? Di ba nung una pinuntahan sila? Tapos pangalawa. Tapos mga kapatid, anong ginawa nila? Nag-decline sila. Tapos anong nangyari? Pinatay nila. Ano ang reaksyon ng hari? Matthew chapter 22 verse 7 to 10. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew chapter 22 verse 7 to 10. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanya mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama't mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So anong nangyari mga kapatid? Anong reaksyon ng hari? Sa ginawa ng mga ininbita na pinatay ang kanyang mga lingkod. Galit na galit ang hari mga kapatid. So, ang pinadala niya, hindi na lingkod. Ang pinadala niya, pinadala ng kawal. Para wasakin at patayin mga kapatid para mawasak ang mga mamatay tao at sunugin ang kanilang lungsod. What does this represent? Anong nire-represent nito mga kapatid? Actually, mayroon tong dual historical fulfillment. Una, the destruction of Jerusalem in 70 AD by the Roman armies mga kapatid. Ang kanilang leader, pinangunahan ni General Titus, dinestroy lahat including the temple. Okay? So, itong event na ito was God's judgment upon the Jewish nation mga kapatid. Dahil sa kanilang rejection sa Messiah and persecution of His messengers. Anong kasunod niyan mga kapatid? Ang kasunod niyan, yung mensahe ng Ebanghelyo ay pumunta na sa mga hintil. Remember nung binato si Esteban mga kapatid? Pagbato kay Esteban, around 34 AD, yun na tayo mga kapatid, napapunta na rin ng Damascus si Apostle Paul para i-persecute ang mga Kristiyano doon. Lahat ng naniniwala kay Kristo papatayin, ikukulong. Pero binulag sa along the way mga kapatid, patungong Damascus. Binulag siya ng bugtong at buhay Diyos 3 days and 3 nights. And after that mga kapatid, si Apostle Paul ginamit ng bugtong at buhay, naging vessel si Apostle Pablo. Si Apostle Pablo ay naging mensahero sa mga hintil. So the same year mga kapatid, pinatay ng ng Hudyo si Esteban. So originally mga kapatid, ang invited na guest ay wala pong iba. Ang invited po originally na mga bisita ay walang iba kundi ang people of Israel, especially the religious leaders, Pharisees, scribes, Sadducees. Remember, nasabi ko sa inyo nakaraang araw, yung talinghaga, mga kapatid, medyo na daanan ko lang, na ang original na invitation, mga kapatid, ay sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos sa Israel. Sila talaga ang piniling bayan ng bugtong at buhay na Diyos sa Exodus chapter 19 verse 6, mga kapatid. Sila ang ginawang holy nation and holy priest. Sila talaga ang piniling bayan ng bugtong at buhay. Sa kanila, ang invitation ng galing sa kanila ang Misaya. Pero nung ginawa ng mga Hudyo, nireject nila ang kanilang Misaya, ang bugtong at buhay na Diyos.
Patuloy nila na nire-reject, mga kapatid, ang invitation delivered through the Old Testament prophets. Sino ba ito? John the Baptist, ang bugtong at buhay na Diyos at ang mga disipulo. Hindi nila pinakinggan. Nagpadala ng maraming lingkod ang bugtong at buhay na Diyos, and even ang bugtong at buhay na Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo, hindi nila pinakinggan. Nireject nila at pinatay pa nila, mga kapatid. Pinapako nila sa kalbaryo ng krus ang bugtong at buhay na Diyos. Yun yung sa talinghaga, mga kapatid, na pinatay nila ang mga lingkod. So, following the initial guest refusal and judgment, mga kapatid, ang instruction ng hari sa kanyang mga lingkod na i-invite ang lahat na makita sa daanan, both good and bad, to the feast. Masasama't mabuti. So, ito po ay nagsimbolo, mga kapatid, nagsimbolo sa gospel invitation being extended to the Gentiles. Ibig sabihin, sa lahat ng bansa, na mga kapatid, after na nireject ng mga Hudiyo ang ating bugtong at buhay na Diyos, ang magandang balita, mga kapatid. That's why Matthew chapter 21 verse 43, and this kingdom shall be taken away from you, and it will be given to the nation, bringing forth the fruits thereof. At itong kaharian ay kukunin sa inyo at lilipat sa bansang namumunga. Kinuha sa Israel ang kaharian, mga kapatid. Wala na sa kanila ang mga promises ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil sa kanilang rejection, mga kapatid, sa ating bugtong at buhay na Diyos. So the church, mga kapatid, kung dati ang piniling bayan ng bugtong at buhay na Diyos ay ang literal Israel, mga kapatid, dahil lahi ni Abraham. Exodus chapter 19 verse 6. Pero ngayon dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, the same statement na nanggaling sa Exodus chapter 19 verse 6 ay ginamit na ni Apostol Pedro sa iglesia. Ang iglesia ngayon, mga kapatid, comprising both Jew and Gentiles. Ito yung pumuno sa wedding hall. Binubuo ito ng mga Hudiyo at ng mga Hintil. So, hindi naman lahat din ng mga Hudiyo, mga kapatid, ni-reject ang bugtong at hindi lahat. But, ang problema, mga kapatid, ang salvation sa Israel ngayon is hindi na siya as a nation. Ang salvation sa Israel, mga kapatid, individual na ang salvation sa kanila. Unlike before, kung hindi nila ni-reject ang bugtong at buhay na Diyos, supposedly, ang Israel, mga kapatid, ang mag-represent sa bugtong at buhay na Diyos, sila ang holy priest. Lahat sana sila, kung wala yung senaryo, wala yung incident sa golden calf, yung pagkuha ni Moses doon ng 10 utos sa Mount Sinai, pag-uwi niya, pagbalik niya, ay naghandog na, nagsimba, nag-worship na sila sa golden calf. Kung wala ang senaryo na iyon, mga kapatid, at tinanggap nilang bugtong at buhay na Diyos, na kanilang Mesiyas, mga kapatid, or Messiah, tagapagligtas, ay kailangan pa sana natin pumunta ng Israel para tayo maligtas. Kasi ang nagbitbit po ng katotohanan, kaligtasan, ang mga Hudiyo, mga kapatid. But in which, sinolo lang nila at nireject pa nila ang Misayas, ang bugtong at buhay na Diyos. So, paano ngayon, mga kapatid? So, ang hintil na ngayon, ang mga ngaral sa mga Hudiyo. Supposedly, yung Christian na pangalan, mga kapatid, yung pagkatawag na Christian, supposedly, ang Israel, ang Hudiyo, ang gagamit niyan kung tinanggap nila ang bugtong at buhay na Diyos. Pero hindi nila tinanggap. Kasi ang salvation before is inheritance sa Israel. Kasi sila ang bayang pinili. Sa kanila nanggaling ang Mesiyas. Dapat sana sila ang mag-present sa bugtong at sa buong sanlibutan, pero nag-failed ang Israel, nabigo ang Israel. That's why nilipat ang kaharian sa bansang namumunga. At nandito yan, pinadala sa ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ano nangyari, mga kapatid? Sobrang busy ng mga Hudiyo, mga kapatid. Dahil sa pagiging self-righteous nila, busy sila sa kanilang buhay. They forgot the reason why God has called them. Nakalimutan nila yung rason bakit tinawag sila ng bugtong at buhay na Diyos, to the point, mga kapatid, that they killed their own prophets. To the point na pinatay nila ang sarili nilang mga propeta.
Sinabi mismo ito ng ating bugtong at buhay na Diyos. Matthew chapter 23 verse 31. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew 23 verse 31. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak na mga pumaslang sa mga propeta. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Diba mga kapatid? Marami silang pinatay. And at the very end, pinatay din nila ang ating Panginoong Hesukristo. Pinapako nila sa kalbaryo ng krus. Diba? And so God, mga kapatid, pinadala niya ang kanyang armies, ang kanyang kawal, to destroy the city, their city, Jerusalem, and would reject them as His chosen people and send the gospel out to the Gentiles to inherit and fulfill the promise. So yung mga pangako, mga kapatid, na pinangako ng bugtong at buhay ng Diyos kay Abraham, makukuha yan ng mga hintil sa pamagitan ng ating bugtong at buhay na Diyos. Marcos 16:16, pag ikaw sa mananampalataya at nagpabautismo, maliligtas. And then, connect tayo ng bugtong at buhay na Diyos, Galatia 3:29, 28. So, naging spiritual Israel na tayo. So, yung pangako ng bugtong at buhay na Diyos sa mga literal na Israel, kasama na po ito sa paglipat, mga kapatid, ng kaharian. Wala na po sa Israel ang pangako, nandito na po sa mga hintil. Sa atin po, mga kapatid, sa tumanggap sa bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. However, mga minamahal ko, mga kapatid, the parable does not end here. Kahit na ang kasal ay nilagyan ng mga bisita, it does not mean, mga kapatid, that everyone has a right to enter. Kahit na sinabi ng hari na imbitahin lahat na makita sa kalsada, hindi ibig sabihin na lahat ay may karapatan na makapasok. At the end of this section of the parable, it says that both and bad came. Mga masasama at mabuti ay pumunta. So how do we know, mga kapatid, if we are good or bad? Most of us, if not all of us, are the result of the gospel going out to everyone. So we are the benefactors of God, rejecting the Jews and destroying the city. Tayo po ang beneficiary, mga kapatid. Tayo po ang beneficiary, mga kapatid, sa pag-reject ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Hudiyo at sa pagwasak sa lungsod ng Jerusalem. Tayo po, mga kapatid. We are Gentiles. Hindi po tayo mga Hudiyo. Hintil po tayo. But, after baptism, tinanggap mo na ang bugtong at buhay na Diyos. Ikaw ay naging bugtong na anak na ng bugtong at buhay na Diyos pagitan ng Espiritu, at tayo ay nagiging spiritual Israel, not in connection, mga kapatid, sa literal Israel, but in connection sa Israel, sa ating bugtong at buhay na Diyos mismo, na siya ang Israel sa bagong tipan. Dahil nag-fail ang Israel, natapik na natin yan, ang bugtong at buhay na Diyos na ang may hawak sa spiritual name na Israel, nagtagumpay sa Diyos at nagtagumpay sa tao. So, mga kapatid, it does not simply mean that we are saved, mga kapatid. It does not automatically mean that we are on the side of the good. So how do we know if we are good or bad? So the second section of this parable deals with it. This is an important fact. So until the point we get to heaven at the second coming, the church on earth, itong iglesia ngayon, mga kapatid, always be a mixture of good and bad people. Kasi ang separation doon pa lang sa harvest time, sa dulo pa lang yan. Sa ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, we can read that in Matthew, mga kapatid. So you will find that the dividing line between the good and bad is not who goes to church every Saturday. Hindi ibig sabihin na palasimba yan ay mabuting tao na yan. Hindi ibig sabihin na nangangaral yan ay mabuting tao na yan. Hindi ibig sabihin na pastor yan o ano yan, mabuting tao na yan, mga kapatid. Hindi yan ang basis na kung makita mo yung mga taong palasimba, ay mabuting tao na yan. Ang kagaya lang ng mga Pharisees, mga kapatid. Grabe kung sumunod sa kautusan, but the problem is, may problema sa puso. Anong problema sa puso? Hindi literal, kundi wala silang hustisya, wala silang compassion, wala silang pag-ibig. Lagi silang naninira, lagi silang namamaliit ng mga tao, lagi silang namamaliit ng mga taong makasalanan. Ganon ang heart ng Pharisees, at marami yan ngayon, modern Pharisees. So, mga kapatid, we must make sure. Okay? This means, mga kapatid, we should not look to the people on this earth. Huwag natin tingnan yung tao. As our example. Gawin natin example yung tao
Mas ano pa nga ako niyan yung kasalanan ko. Hindi masyadong mabigat. Hindi ganun mga kapatid. Huwag tayong tumingin sa tao, okay? But simply look to our Lord Jesus Christ. Dapat wag nating tingnan ang tao mga kapatid dahil hindi natin alam sa kakatingin natin sa ibang tao, may bato dyan sa unahan na dapa tayo. At sa pagkadapa natin, hindi na tayo nakatayo pang muli. So anong gagawin natin? We must make sure mga kapatid, we keep our eyes fixed firmly on the one who will never let us down. Sigurado natin mga kapatid na ang ating mata ay nakatutok sa bugtong at buhay na Diyos. Ang bugtong at buhay na Diyos will never make any mistake. And who is our perfect example? Our perfect example mga kapatid, walang iba, ang ating bugtong at buhay na Diyos. Hindi po ang ibang tao ang basis natin hindi sila ang magiging, wag mo ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Compare yourself to our Lord Jesus Christ and then tsaka mo sabihin sa akin na matuwid ka na at banal ka na. Huwag mo ikumpara yung sarili mo sa mga taong malaki ang kasalanan compared sa iyo na less lang kasalanan. Because ang bugtong at buhay na Diyos, wala pong kategori ang kasalanan mga kapatid. Lahat po ay nagkasala. Lahat. Wala sinabi na ito. Pag wala yan sa 10 utos, maliit na kasalanan na wala ka mababasa niyan sa banal na kasulatan. All have sinned, mga kapatid. So, huwag tayong tumingin sa tao. Tumingin tayo sa bugtong at buhay na Diyos na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nagkakamali, mga kapatid. He is our perfect example. So, what is the dividing line between the good and the bad? Matthew chapter 22, verse 11 to 14. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Mateo 22:11 hanggang 14. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan?" Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Talian ninyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili." Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Did you see mga kapatid what it is? Nakita nyo ba anong problema nun? It is very simple, isn't it? Depende po ito, mga kapatid, sa kung sino ang nagsuot ng damit pangkasal. May hindi nagsuot ng damit pangkasal, mga kapatid. Tinawag pa ng, alam mo yung hari mabait, tinawag pa niyang kaibigan. Yung tao na yun, mga kapatid, pumasok sa mga kapatid na hindi siya nakasuot ng damit pangkasalan. Simple lang ang requirements, mga kapatid. Simple lang. Kung nakasuot ka ng damit pangkasal, then you were safe. If not naman, then you would be cast out. Papalabas ka sa kaharian. Kung hindi ka nakasuot ng damit pangkasalan, mga kapatid. The bad person, ano ba yung line, mga kapatid? Ano yung dividing line between the good and the bad dito sa talinghaga? So yung masamang tao, mga kapatid, hindi siya nagsuot ng damit pangkasalan. And of course, in contrast, yung mabuti, mga kapatid, ay nagsuot ng damit pangkasalan. So notice this, mga minamahal kong mga kapatid. Both were invited. Pareho na inimbita. Both, mga kapatid, pumunta sa kasalan. The only difference dito, mga kapatid, is that one had a wedding garment and the other didn't. Yung isa mayroong damit pangkasalan, yung isa wala. Grabe talaga kasosyal pala itong kasalan na ito, mga kapatid. Kasi hindi ka pwedeng pumasok, mga kapatid, na hindi ka nakasuot damit pangkasal. Naka-jeans lang siguro to. Kagaya ng example kung nakaraan sa inyo, naka-jeans lang. Invited ka doon sa Malacanang Palace, mga kapatid. Tapos nandoon lahat ng mga senador, lahat ng mga big time. Tapos ikaw naka-jeans na naka-t-shirt ka lang. So invited ka, mga kapatid, pero hindi ka pwedeng papasukin kasi may dress code. May dress code, mga kapatid. So ano ba yung ibig sabihin ng wedding garment? Ano ba itong ibig sabihin ng damit pangkasal? Revelation chapter 19 verse 8. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 19:8.
Binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So the garment, mga kapatid, ang lino represents the righteousness of the saints. And it is just not any garment, mga kapatid. Hindi ito mabibili lang kahit sa palengke o dyan sa SM o sa Gaisano. Or hindi ito makikita, mga kapatid, or magdala ka ng sarili mong lino. Magdala ka ng sarili mong damit pangkasal, mga kapatid. Tapos yan ang susuotin mo doon sa kasalan. Hindi po, mga kapatid, mayroon pong requirements. Mayroon po, dapat uniform lang ito. Yung damit pangkasal, hindi mo pwedeng bilhin yan doon sa department store o manggaling sa bahay. How do I know? Bakit ko nalaman, mga kapatid, na mayroong requirements ang damit, mga kapatid, ang damit pangkasal? How do I know? Romans chapter 3 verse 10. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Romans chapter 3 verse 10. As it is written, there is none righteous, no, not one. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, hindi po tayo pwedeng mag-avail nito, mga kapatid, doon sa ibang department store. Hindi natin yan pwedeng dalhin kung may extra tayo dyan sa bahay. Hindi yan pwede, mga kapatid. Ang sinabi ng Roma, it is written, there is none righteous, not one. So the Bible says that there is none righteous. Walang matuwid kahit isa. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Not a single one of us is righteous. Why? Because all have sinned and come short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 23. Lahat ay nagkasala, mga kapatid. Lahat ay nagkasala. So this means, mga kapatid, na itong tao na ito na walang suot na wedding garment o walang suot na damit pangkasalan ay hindi naman niya kasalanan, mga kapatid, because he was too poor to buy one or make one. Mahirap lang siya, wala siyang pambili. Okay? Alam mo naman yung tao, maraming rason. So hindi niya kasalanan kasi mahirap lang siya, wala siyang pambili. Mahal kaya yung damit pangkasal. 'Di ba? Ano pa? Hindi niya kasalanan, mga kapatid, na wala siyang magandang suot, jeans lang at t-shirt lang, mga kapatid, ang kanyang bitbit. Wala siyang magandang damit na nandoon sa bahay niya para pangkasal. Ano ba ang kasalanan ng tao na ito na hindi siya nagsuot ng damit pangkasal, mga kapatid? So, let's have a look at another text on righteousness. 1 John chapter 2 verse 1. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Unang Juan kapitulo 2:1. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo, ang matuwid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Of all, mga kapatid, nabasa natin ang matuwid at naka-address ito sa bugtong at buhay na Diyos. So ano sinabi ng Romans chapter 3 verse 10 kanina, mga kapatid? There is none righteous. No, not one. Walang kahit isang matuwid. Pero pagbasa natin din sa 1 John chapter 2 verse 1, si Jesucristo ang matuwid. Diba? Lahat, mga kapatid, nagkasala. Ang bugtong at buhay na Diyos lang ang perpekto at matuwid, mga kapatid. So the wedding garment is the righteousness of Jesus Christ. We are not capable of being righteous on our own, mga kapatid. We are not able. We're not capable of being righteous sa ating sarili. Ang bugtong at buhay na Diyos must be the one who gives us His righteousness. Kasi siya lang ang naka-address ito na siya lang ang matuwid, mga minamahal ko, mga kapatid. Siya lang ang matuwid. Kasi ganito yan, mga kapatid. In ancient times, it was common talaga or custom na talaga nila noon, mga kapatid, na ang hari or di kaya yung wedding host, mga kapatid, yung mag-provide ng appropriate na robe, mga kapatid. Yung hari, yung mag-provide ng susuotin ng mga bisita. Regardless of their social status, ang hari o di kaya yung wedding host, mga kapatid, yung wealthy host, yung mag-provide ng damit para sa kanyang bisita. So that, mga kapatid,
lahat ay nasa naka-properly dress sa occasion. So in the spiritual application, God freely offers the robe of his own righteousness to everyone who accept the invitation to salvation. So, ang problema ng tao na to, mga kapatid, hindi siya nakasuot ng damit pang kasal. Hindi siya nakasuot, mga minamahal ko, mga kapatid. Hindi siya nakasuot. So, ang nag-provide, mga kapatid, kasi nag-base itong bugtong at Diyos sa mga ancient times. Ang nag-provide ng wedding garment ay yung hari or di kaya yung wealthy host para uniform, para properly dress for the occasion. Walang naka-jeans. Uniform talaga sa mga kapatid regardless sa kanilang social status. So, ang bugtong at buhay na Diyos in spiritual application, ang bugtong at buhay na Diyos, nagbigay siya, freely offers ang kanyang damit, mga kapatid, of His own righteousness sa ating lahat. Sa lahat ng tatanggap sa invitation para sa kaligtasan. Because He was the only one that lived that perfect life. He was the only one that never sinned. Ang bugtong at buhay ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao sa mga kapatid, siya lang po ang hindi nagkasala. Tayo, mga kapatid, mga ordinaryong tao, lahat tayo ay nagkasala except sa ating bugtong at buhay na Diyos. That's why, mga minamahal kong kapatid, siya lang din ang may karapatan magpapako sa kalbaryo ng krus. Kaya that's why, mga kapatid, kung may paghuhusga man tayo sa ating kapwa, tandaan natin na isa din yan na niligtas ng bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng krus. Hindi ikaw ang nagpapako. Kaya hindi ikaw ang magtatrabaho, hindi ikaw ang nasa posisyon ng bugtong at buhay na Diyos na manghusga. Dahil ang nagpapako, walang ibang ating bugtong at buhay na Diyos. So how do we get the righteousness of our Lord Jesus Christ? Romans chapter 13 verse 14. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Roma 13:14. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hiling nito. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So if we put on Christ, mga kapatid, it means that we are putting on His righteousness because He is righteous. Pag sinuot natin, mga kapatid, gawin ninyo ang Panginoong Kristo bilang sandata. Okay? Pag sinuot natin, mga kapatid, ibig sabihin, sinusuot natin ang katwiran ng bugtong at buhay na Diyos dahil ang bugtong at buhay na Diyos ay matuwid. So, ang bugtong at buhay na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, offers that righteousness full and free. Sa anong paraan? Justification. In the process of the Calvary. Sa anong paraan na-justified ang tao? Ito yung pagpapako ng bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng cross. One time, mga kapatid. Na-justified ang tao, mga kapatid. Justification, the 3 stages of salvation. Ay binigay sa atin ng bugtong at buhay. Kasi yung just, mga kapatid, okay, yung just na term, yung justification na term, is a legal term na ginagamit yan sa mga legal na pamaraan. Example, sa korte. So, ang ibig sabihin, ang magsasabi sa iyo na you are justified or not, you are guilty or not, walang iba kundi ang judge. So, ang bugtong at buhay na Diyos lang, mga kapatid. Nag-offer siya ng full and free. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. We are saved by grace through faith and we are made to do good works. Wala kang ambag sa kaligtasan mo. We could never earn it. Hindi natin mababayaran, mga kapatid, yung ginawa ng bugtong at buhay na Diyos doon sa kalbaryo ng krus. All we can do is accept it. All we can do is put it on. Binigay ito na libre ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, bakit, mga kapatid? Bakit may mga taong hindi sila nagsuot, mga kapatid, ng damit pangkasal? Because of self-righteousness. Because of pride. Tingnan mo yung mga Hudiyo, mga kapatid. Nireject nila ang bugtong at buhay na Diyos dahil prideful sila. Dahil hindi man nag-aral ang bugtong at buhay na Diyos sa kanilang pinag-aralan,
Nireject nila. Hindi nila matanggap dahil prideful sila mga kapatid. That's why tandaan natin, yung sinabi ng Hebrew chapter 10 verse 26, na kung alam mo na ang katotohanan, nagpatuloy ka sa kasalanan, wala nang hain pang handog para sa iyo. It means, ang katotohanan, John 14:6, ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, I am the way, the truth, and the life. Kasi yung katotohanan na yan, nalaman ng Pariseo. Sinabi nung example natin kagabi, sinabi nila, na bulag din ba kami? Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, kung kayo hindi bulag, wala na dapat kayong kasalanan. Diba? So yun po ang point mga kapatid. Maraming tumalikod sa bugtong at buhay na Diyos, hindi nila tinanggap ang katotohanan in which ito ang bugtong at buhay na Diyos kasi patuloy pa rin sila sa paghandog-handog ng tupa kahit na nagpapako ang bugtong at buhay na Diyos. Yan po ang context ng Hebreo chapter 10. Okay? Yan po ang context niya. About po yan sa paghandog mga kapatid. Marami ang tumalikod, hindi nila tinanggap ang invitation ng bugtong at buhay na Diyos. That's why nilipat ng bugtong at buhay na Diyos ang kaharian, mga kapatid, sa atin. So, ang tanging kasalanan lang ng tao na ito, mga kapatid, na pumunta doon sa kasalan, ay wala siyang suot, wala siyang damit pangkasalan, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi niya tinanggap ang inoffer sa kanya na damit pangkasal ng bugtong at buhay na Diyos. That was full and free to him. So, paano nibigay? Di ba, sinabi doon na ng hari na puntahan nyo lahat na makita nyo dyan sa daanan. Pasukin nyo. Possible, mga kapatid, ibinigay yung damit pangkasal doon sa pintuan pero nireject niya dahil okay na siya sa kanyang suot. Self-righteousness yan. Itong suot natin ngayon, self-righteousness ito, mga kapatid. Symbolically. Hindi niya tinanggap, ni-reject niya. Kaya nagalit ang hari. Binigay lang na libre. Hindi ka na nga kasama, nag-prepare ng wedding. Hindi ka na nga nag-decorate doon. Ang tanging gagawin mo lang ay magpunta ka at magpakita at suotin mo yung damit pangkasal. Pero nung ginawa ng tao na ito, hindi niya sinuot. Anong ipinasok niya doon? Yung damit lang niya. Ibig sabihin, yung sarili niya, mga kapatid. So the man without the garment, mga kapatid, walang damit pangkasal, represents those who try to enter the kingdom of God based on their own merit and good works. Sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa, mga kapatid, which are seen as filthy rags in God's sight. Isaiah chapter 64 verse 6. Na yung katwiran natin, mga kapatid, ay basahan lang. Yung sariling katwiran natin ay basahan lang po yan sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Yun ang naging problema sa tao na yun, mga kapatid. In-invite na siya sa kasalan, pero ang problem niya ay hindi niya sinuot yung requirements. Hindi niya sinuot na ibinigay sa kanya ng libre, walang bayad yun, mga kapatid. Pinasuot sa kanila. Dahil ang naunang invitation ay para sa mga Israel. Nireject ng Israel. Sabi ng hari, punta kayo, lumabas kayo, lahat na makita nyo sa daanan, imbitahin ninyo. So nakapaghanda kaya yon? May mga damit yung dala na pangkasal? No, wala. So ang nag-provide ng damit, walang iba, kundi ang hari. Ang nag-provide ng damit, kundi ang bugtong at buhay na Diyos. All you have to do is to accept, mga kapatid. Tanggapin mo ang damit na inoffer sa iyo ng libre. Pero nung ginawa ng tao na ito, mga kapatid, hindi niya sinuot. Kasi sa tingin niya, mga kapatid, na maganda na, okay na yung suot niya. Yun yung self-righteous na pagkatao. Akala mo, mga kapatid, nagsumikap ka, ginawa mo na ang lahat para ikaw ay maligtas. Diyan ka nagkakamali. Dahil, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos ang tumutulong sa iyo. Bakit ka nakakagawa ng mabuti? Hindi yung sarili mong gawa. Hindi sarili mong lakas ang ginamit mo. It is because of the Holy Spirit inside your heart. Dahil yan sa iyo, dahil yan sa banal na Espiritu na nasa loob ng puso mo, mga kapatid. Tandaan natin yung sariling katwiran natin, basahan lang yan sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Now,
How can we be covered with the righteousness of our Lord Jesus Christ today? Ang pagsuot po ng katwiran ay makita yan sa ating buhay. How we live our life should be different. Ating pag-uugali, ating ginagawa, the things we do, and yes, even the things we say. Kahit na yung mga sinasabi ng ating mga bibig, mga kapatid. Supposedly, obvious na ito sa lahat. Na kung nasa iyo ang banal na Espiritu, mga kapatid, nag-work out talaga, mga kapatid, na hindi sarili mong katwiran, ay dapat nakikita ito sa bawat sinasabi mo. Hindi ka na magsasabi ng mga pangit na salita, mga pang-insulto, mga pangmaliliit mo sa iyong kapwa, pang-lookdown mo sa iyong kapwa. Hindi mo na dapat sinasabi yan. Yung mga paninira, yung mga panchichismis, yung mga panglilibak, hindi na dapat lumalabas sa iyong bibig yan, mga minahal kong kapatid. Pati yung actions natin nagbabago na. Kung dati, mga kapatid, nanunungtok ka agad, ngayon wala na. Yung ginagawa mo dati nga, hindi kinalulugdan ng bugtungan mo ng Diyos, ngayon nagbago ka na. And even sa ating mga sinasabi. But in order for that change to take place, mga kapatid, our minds must be changed first. Kaya yun ang sinabi ng Romans chapter 12 verse 2, sabi ni Apostle Paul, renew your minds. Kasi ang makipag-usap sa bugtong at buhay na Diyos, ang ating thought, mga kapatid. Itong ating isipan. Try, mga kapatid, to practice na mag-pray ka ng silent lang. Huwag mong ibigkas yung prayer mo. Kasi minsan ninanakaw ni Satanas yung prayer mo, mga kapatid. Subukan mong manalangin sa iyong isipan. Subukan mong manalangin kasi hindi alam ni Satanas ano ang iniisip ng tao at ano ang puso ng tao. Subukan mong manalangin, mga kapatid. So, paano ba natin i-renew ang ating mga isipan, mga kapatid? How? By the truth. We must hear it. We must interact with it, mga kapatid. And we must have an experience in it. Ano ba itong katotohanan? Katotohanan, mga kapatid, is the Word of God. Ang katotohanan ay ang salita ng bugtong at buhay na Diyos, the Bible. And also, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino ang salita? Ano ang salita ng bugtong at buhay na Diyos? Yun din ang bugtong at buhay na Diyos. Paano niya ginawa ang sanlibutan? It is by Word, mga kapatid, pasamgitan ng kanyang salita. Let there be light. At nagkaroon ng liwanag. So, ano ang bugtong at buhay na Diyos? Siya ang katotohanan. John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life, mga kapatid. These two things, the truth and the life, cannot be separated. Yun dapat, mga kapatid, ang ating gagawin. Magbasa ng banal na kasulatan. Now, coming back to the parable, it seems, mga kapatid, na itong tao na nakarinig ng gospel invitation, magandang balita, pumunta siya sa kasalan, mga kapatid, but he never allowed the truth to change his heart, his mind, and ultimately, his life. Hindi niya inalaw, hindi niya pinayagan, mga kapatid, dahil dinecline niya. Hindi niya sinuot ang damit pangkasal na ibinigay na libre ng hari, na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos na libre, mga kapatid. Hindi niya sinuot. It means, mga kapatid, ni-reject niya, hindi niya inalaw na ang katotohanan ay magbabago ng kanyang puso, ng kanyang iniisip, at ng kanyang buhay. Hindi niya pinayagan na baguhin siya ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, it is possible to go to church and yet, mga kapatid, wala tayong interaction personally sa ating bugtong at buhay na Diyos. Madali lang pumunta ng simbahan, mga kapatid. Araw ng Sabado, but kumusta ang presensya ng iyong isip, ng iyong puso at ng iyong sarili? Minsan-minsan na nga lang tayo makipagkita sa bugtong at buhay na Diyos. Busy pa tayo sa ating mga cellphones. Busy pa tayo, nagmamadali. Palagi tayo tumitingin sa oras, mga kapatid. Minsan-minsan na nga lang tayo makipagkita sa bugtong at buhay na Diyos. Ganun pa ang ginagawa natin, mga kapatid. Just try, mga kapatid. Huwag kang mag-cellphone, mga kapatid, sa buong araw ng Sabado.
spend time naman sa ating bugtong at buhay na Diyos. Yung may-ari ng buhay ng bawat isa sa atin. Ha? You follow the commandments out of obligation. Marami ang sumusunod ngayon sa kautusan out of obligations. Hindi dahil sa pagmamahal. The same with Pharisees. Sumusunod sila mga kapatid out of obligation. Dahil obligado sila, it's because yun ang nakasulat sa Law of Moses. Alam mo yung prayer ng Pharisees na, Panginoon, nagbigay ako sa mahirap, hindi yun kusa mga kapatid. It's part of the Mosaic Law. Part yun ng social law nila mga kapatid na magbigay talaga sila sa mahirap. So, hindi yun sa puso ng galing kasi kinumply lang niya kung ano ang kailangan ng kautusan. That's why ang bugtong at buhay na Diyos ang nagpaintindi sa kanila. That it is love mga kapatid. Yung compassion natin sa bawat isa. Ha? So, at makikita ito mga kapatid sa paraan ng ating pamumuhay. It's shown mga kapatid in our behavior, pag-uugali, and in our words, sa ating pananalita. Many of us mga kapatid, wala tayong interaction sa katotohanan, sa salita ng bugtong at buhay na Diyos on a consistent basis. Hindi tayo consistent sa ginagawa natin mga kapatid. Ha? Kailangan po nating ma-experience mga kapatid ang katotohanan ng bugtong at buhay na Diyos. Dapat ito mga kapatid, we are consistent enough to change and transform and renew our minds sa tulong po ng banal na Espiritu. Look at mga kapatid kung ano ang sinabi ng katotohanan. Psalm 119:33 and Psalm 119:133. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Psalms 119 verse 33. Teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto the end. Psalms 119 verse 133. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see mga kapatid, Psalm 119, chapter 119, and the Bible is really full of this type of passages. Marami ito mga kapatid. There is nothing you need to do in earning righteousness. Ha? All you need to do is read your Bible. Read it enough mga kapatid and it will change you. Okay? You got to spend enough time in it though. So, hindi ba ganun kadali mga kapatid? You want a change in life? Read the Bible. You want to overcome a bad habit? Read the Bible. You want to stop cursing and swearing mga kapatid? Read the Bible. You want to be righteous? You know the answer. Read the Bible. Ang gusto mo mga kapatid na magbago ang iyong buhay, basahin mo ang banal na kasulatan. Gusto mo matigil na yung mga pangit mo na mga habit, then magbasa ka ng banal na kasulatan. Gusto mo matigil yung pangit mo na pag-uugali, yung pag-curse mo, magbasa ka ng banal na kasulatan. Gusto mo ng katwiran, magbasa ka ng banal na kasulatan. But, always remember, it needs an application. Hindi lang po mga kapatid na basahin lang natin na wala yung puso natin dyan. Because even Satan, mga kapatid, nagbabasa ng banal na kasulatan. Hindi dahil siya ay nanampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, but for the sake of argument, mga kapatid, na malinlang niya ang mga tao, mga kapatid, palayo sa bugtong at buhay na Diyos. So, yung pagbabasa natin ng banal na kasulatan, ang kailangan, first things first, you need to pray first before ka magbasa ng banal na kasulatan. Dahil yung salita niyan ay hindi ordinaryong salita. Yun ang sinasabi natin palagi. Tandaan po natin sinabi ng Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pag nagbasa tayo ng banal na kasulatan, ipag-pray natin at unang i-apply sa ating sarili, mga kapatid. Lagi kong sinasabi sa inyo, the more you read about the Bible, the Word of God, the more you recognize, mga kapatid, how sinful you are. The more mo mabasa yung banal na kasulatan, doon, mga kapatid, mo mas nalalaman
na grabe mo pala ka makasalanan. Na masasabi mo sa sarili mo na wala pala akong karapatan na manghusga. Wala pala akong karapatan na mang-look down. Wala pala akong karapatan na husgahan ang aking kapwa. Because ako mismo pala talaga ay makasalanan. Tandaan natin mga kapatid na ang naka-address lang sa pagiging matuwid, wala pong iba ang ating bugtong at buhay na Diyos lang. Alam mo yung end ng parable mga kapatid, nakakalungkot na salita. Matthew chapter 22, verse 14. For many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, pero kunti lang ang pinili mga kapatid. So bakit kunti lang ang pinili? It is not because mga kapatid, God doesn't want to choose us. Hindi dahil na hindi tayo pinili ng bugtong at buhay na Diyos, but because, mga kapatid, we didn't choose Him. Hindi natin siya pinili. Nineglect natin siya, mga kapatid, in-ignore natin siya, mga kapatid, kagaya ng mga taong in-invite nung una, mga kapatid, sa parable. The beginning of parable, mga kapatid, naka-focus lang sila sa kanilang worldly na mga belongings, sa farm nila, sa merchandise nila, and sometimes, mga kapatid, natatrap tayo sa ganitong paraan. We choose the world above God's word. Pinipili natin ang makamundo, mga kapatid, kaysa sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. We are the ones, mga kapatid, who make the choice at the end. Tayo po ang pumipili, mga kapatid, sa ating choice. Because God gave us a free will. Ang bugtong at buhay na Diyos already said that the dinner is ready. Ang baka, kinatay na ang baka, at ang mga pinatabang guya, hindi ka ba pupunta? Nagsakripisyo na ang bugtong at buhay na Diyos, yun ang ibig sabihin yan. Wala ka bang balak, mga kapatid, makipag-spend time sa bugtong at buhay na Diyos? Alam mo, righteousness is really simple, mga kapatid. It's a free gift that God is waiting to give you and me. Kagaya nung talinghaga, mga kapatid, na pinag-usapan natin. As summarization, yung unang inimbita sa talinghaga, mga Hudiyo, na nireject nila ang bugtong at buhay na Diyos. Pinatay nila ang propeta, and even our Lord Jesus Christ, pinatay nila. So anong ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? Sa pag-reject nila, nilipat ang kaharian sa atin. Nabitbit ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. And then nagpadala ulit siya ng mga lingkod. Lahat ng nakita sa daanan, in-invite niya, mga kapatid. Sa atin na yun, gospel invitation. Ito yung magandang balita na nakarating sa atin, na magandang balita, mga kapatid, ng bugtong at buhay na Diyos. Then after that, mga kapatid, pagpunta nila doon sa kasalan, libreng ibinigay ang damit na pangkasal, in which wedding garment, mga kapatid, itong damit na pangkasal ay nagrepresent po ito sa righteousness ng ating bugtong at buhay na Diyos. Tandaan mo, mga kapatid, yung mga na-invite sa daanan, mga kapatid, hindi nakapaghanda yun. Hindi sila prepared, mga kapatid. Pagpunta nila, ang hari mismo ang nag-provide. Ibig sabihin, ang bugtong at buhay na Diyos mismo ang nag-provide sa bawat isa sa atin ng katwiran. Because ang ating sariling katwiran ay basahan lang sa ating bugtong at buhay na Diyos, sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. All you have to do, mga kapatid, is to accept the Christ righteousness. Binigay po yan na libre sa bawat isa sa atin. Baka matulad tayo ng isang tao, mga kapatid, na pinaalis sa kaharian dahil hindi niya sinuot ang damit pangkasal. Hindi niya sinuot ang inoffer ng bugtong at buhay na Diyos na katwiran, mga kapatid. Dahil nagsusumikap tayo na akala natin yung dugo at pawis sa pinaghirapan natin, tapos in-ignore natin yung katwiran ng bugtong at buhay na Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, Romans chapter 3 verse 10, there is no one righteous, no, not one. Walang kahit isang matuwid maliban lang sa ating bugtong at buhay na Diyos. 1 John chapter 2 verse 1. So, isuot po natin, mga kapatid, panalangin natin sa bugtong at buhay na Diyos, kagaya ng kanta ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, hubaran mo ako, bugtong at buhay na Diyos, sa aking karumihan, at damitan mo ako ng iyong kabanalan.
So let's choose time in God's Word, mga kapatid, and with our Lord Jesus Christ over anything on this earth today. Give time, mga kapatid, para magbasa ka ng banal na kasulatan. Alam mo, kahit sabihin natin na magbasa ka ng banal na kasulatan, tapos masasabihan ka lang na kaipokrituhan ka kasi hindi ka naman nagbabago. Allow the Word of God, mga kapatid, na makapasok sa puso mo, mga kapatid. Alam mo, huwag kang tumigil. Kahit maraming mangutya sa iyo, mga kapatid, magbasa ka ng banal na kasulatan, wala naman daw pagbabago sa sarili mo. Alam mo, huwag kang tumigil, mga kapatid. Huwag kang tumigil, patuloy lang. At makikita mo ang resulta, mga kapatid, ibibigay ng bugtong at buhay na Diyos yan. Kasi the more ka magbabasa, magbabad ka sa salita ng bugtong at buhay na Diyos, alam mo, ang sarap lang talaga magbasa ng banal na kasulatan, mga kapatid. But first things first, kumain, and then, manalangin, bago magbukas ng Biblia. Alam mo, maraming kwento dyan sa banal na kasulatan. Alam mo, doon mo marirealize, mga kapatid, na ang daming kwento dyan sa Word of God. Yung salita ng bugtong at buhay ng Diyos, ang dami dyan. Ang dami mong matututunan, mga kapatid. Matututunan mong magmahal sa iyong kaaway, sa iyong kapwa. Kasi yun ang turo ng bugtong at buhay ng Diyos. Kaya itong panawagan ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, i-make sure natin na hindi sariling katwiran natin ang bit-bit natin sa panahon na bumalik na ang bugtong at buhay na Diyos. Hingin natin, dapat ipakita natin, mga kapatid, yung puso natin, paiyakin natin ang labis na pangangailangan natin sa bugtong at buhay na Diyos na masuotan na tayo ng kanyang katwiran. Because kung hindi tayo masuotan ng katwiran ng bugtong at buhay ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos. Hindi po ang ating sariling damit, mga kapatid, hindi po ang ating sariling katwiran ang tatanggapin doon. Mayroon pong requirements, mayroon pong uniform dito sa langit ng mga langit, mga kapatid, at yun ang susuotin natin, katwiran ng bugtong at buhay na Diyos. Accept mo yung salvation ng bugtong at buhay na Diyos na ibinigay niya, mga kapatid. It is a free gift na inaantay lang ng bugtong at buhay ng Diyos at tanggapin mo, tanggapin nating lahat. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mga minamahal kong kapatid, sa inyong panunood ngayon. At ito yung talinghaga natin sa Thursday sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. At sana marami tayong natututunan sa mensahe na pinadala ng bugtong at buhay ng Diyos dito sa inyong maliit na lingkod, mga kapatid, na ito ay tutubo at mamulaklak, mga kapatid, sa ating mga puso, at lagi nating ipanalangin, mga kapatid, ang huling ulan ng bugtong at buhay ng Diyos. At huwag kalimutan na magbasa tayo ng banal na kasulatan. 1 chapter a day, mga kapatid. Magagamit talaga natin yan, mga kapatid, nitong huling kapanahunan. Even Satan, nagbabasa ng banal na kasulatan, dapat may counteract din tayo kagaya ng ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. Na ginamitan ng banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos. At yun, umalis si Satanas, mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Okay, mga kapatid, magbasa tayo ng greetings. Sister Jidel May Tyro sa kama, sabi niya, Amen. Okay, Sister Myra Gulyas is watching. Magandang gabi sa iyo, Sister Myra, at kay Elder Ellie, at kay Sister Metch, at sa inyong lahat. Okay, sa Sister Arlene Aguilar Ponsalan, magandang gabi. Sister Marafel Garupa Cabrito Kabasag, walang kasing sarap na pagpuntahan natin sa kasalan at sinalubong tayo at sinabihan tayong salamat at nakarating kayo. Halata, lagi itong nag-aaten ng kasal to si Sister Opel, Hindi lang basta kasal, pati birthday. Kahit na hindi tayo in-invite, punta tayo, magdala pa tayo ng kasama. Pagpasok din natin, mga kapatid, anong sabihin ng bugtong at buhay na Diyos? Well done, good and faithful servant. Well done, good and faithful servant. Tandaan natin yan, mga minamahal kong kapatid. Sabi ni Pastor Jason De Leon, Amen! Parang hindi tiyata nakatulog din si Pastor Jason yan na nakakomment. Sister Marafel, pahabol. Mahirap talaga binigayan.
Mahirap talaga, binigyan tayo ng damit kaso hindi natin sinuot o kaya hindi lang natin iniintindi. O hindi natin sinusuot, mga kapatid, dahil sa sarili nating katwiran. Alam mo, nakakaawa nga yung maririnig ko, mga kapatid, na grabe daw ang pagsusumikap, mga kapatid, para makapasok sa kaharian ng langit. Alam mo, nasabi ko, bakit? Alam mo, part naman talaga na magsumikap tayo. Pero, yun nga sinasabi ko, mga kapatid, na wala po tayong ambag sa ating kaligtasan because ang tumutulong po sa atin para tayo makagawa ng mabuti ay walang iba kundi ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang motivation, mga kapatid. Yun po yung tumutulong sa atin. Yun po yung nagpupush. Nakagawa tayo ng mabuti not because of our own, mga kapatid, but because of the Holy Spirit, mga kapatid, sa loob ng ating mga puso. Yun po ang bunga ng banal na espiritu, mga kapatid. So, sabi pa niya dito, si Sir Rafael, wala tayong kakayahan makagawa ng tama kung wala ang tulong ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Tama, John chapter 15 verse 5. Wala tayong magagawa kung wala ang bugtong at buhay na Diyos. Sino pa nag-comment? Okay, Sister Els Makiling. Ay, natapos si Sister Els Makiling. Magandang gabi sa inyo lahat dyan, Sister Els. Kay Brad Glenn at sa inyong mabait at magandang anak na Sister Aliyah. Sister Els Makiling. See you soon, God willing. Sister Irma Hinita. Amen po. Sabi ni Pastor Jason De Leon, ngayon ko lang nabasa, tapos Pastor Jason nag-comment sa ating mensahe. Dapat uniform, katulad na lang sa mga tao sa iglesia ngayon. Dapat iisang doktrina lang. Tama. Kasi isa lang naman talaga din ang kawan ng bugtong at buhay na Diyos eh. Isang doktrina lang dapat, hindi dapat ibang grupo doon, ibang grupo dito, ibang grupo sa isa lang. Tama yan, uniform. May uniform tayo, mga kapatid, sa pagpunta natin sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Uniform natin, dapat nating suotin ang katwiran ng bugtong at buhay. Yun ang uniform. Sister Marciana Tanyan de la Peña, magandang gabi sa iyo. May gabi idiha kaninyo. Sister Marciana. Okay. Commander Atsa, amen. Sister Annalie Paghunasan, amen. Okay, mga kapatid, wala na nag-greeting. Sister Cristel Tondi Galiano Nabuab, magandang gabi sa iyo. May gabi diha kaninyo, Sister Cristel. Na-miss ko na kayo dyan sa Imelda. Regards lang kay Mama Marites Nimo. Na-miss ko na yung best friend niya sa buhay. At sa inyong buong pamilya. Sabi ni Sister Els Makiling, God willing, Pastora, God willing, Sister Els, magkita tayo, God willing, sa birthday ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. This coming January, God willing, at birthday ko na rin, Sister Els. Magkasabay kami, hindi. The same month, but different date. Sabi ni Sister Mirafel or Kuya Ken, ang aking kuya nagko-comment nito, kailangan natin iyakan ang katwiran ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, yung hiniwalayan ka ng asawa mo o kaya biip mo ang lakas ng iyak mo. Narinig ko tuloy yung tawa ni Ate Opel dito, Brother Ken. Yung sobra pa dyan dapat ang gawin natin, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi lang sapat na parang umiyak tayo na iniwanan tayo. Sobra pa. Yung nagsusumamo ka talaga. Na kailangan talaga. Na kailangan mo talaga ang huling ulan ng bugtong at buhay na Diyos. Nagsusumamo ka talaga, mga kapatid. Umiiyak ka, hindi lang sa luha mo panlabas. Yung puso mo ang umiiyak.
na pinapakita natin mga kapatid, pinaparamdam talaga natin yung pangangailangan natin ng, sa ating bugtong at buhay na Diyos. Yun yung poverty in spirit, mga minamahal ko mga kapatid. Yung ina-acknowledge mo yung kakulangan mo, ina-acknowledge mo ng kailangan mo ng Savior. Ina-acknowledge mo na kailangan mo ang bugtong at buhay na Diyos sa iyong buhay. Then, yun ang tagapagmana sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi ni Sister Sheena Labad, parang ano na to ni comment. Okay. Sabi ni Sister Sheen Labad, maraming salamat po, Sister Deborah Israel, sa napakagandang mensahe kung gaano po tayo kamahal ng bugtong at buhay na Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong anak for us to be saved by grace at para makatanggap tayo ng kanyang katwiran. Purihin at parangalan ang bugtong at buhay na Diyos. Pabati po ng happy birthday, Sister Judith Akalain. Thank you and may God bless. Shalom Alikim. Happy birthday, Sister Judith Akalain, ang master ni Pastor Alex Ruedas. Mabait yan. Huwag mo lang talagang banggain. At kinabukasan na i-post ka na. Sister Patricia Matining, happy birthday! Happy birthday, Sister Patricia Matining, ha? At sa lahat ng nag-birthday ngayon, happy birthday! Pastor Jason De Leon, napakagandang talinghaga ito. Nauukol sa mga taong tinawag na sa kaharian at pinadalhanan ng isang damit ng katwiran, ngunit pilit na binaluktot ang katwiran, isang sugo, isang leader. Kala ko seryoso na, may patawa man. Ha? Tama naman talaga. Tama talaga yan. Di ba? Napakaganda ng mga talinghaga ng bugtong at buhay na Diyos. At sana mga kapatid, marami pa tayong talinghaga na pag-uusapan sa tulong ng bugtong at buhay. Every Thursday lang yan. Napakagandang talinghaga mga kapatid patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Sister Irma Hinita, salamat sa mensahe po ngayon, mahal na Deborah Israelahi. May natutunan na naman po ako. Salamat po sa iyo. Ang lahat po ng kapurihan at ang lahat po ng karangalan ay binabalik po natin lahat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sister Els Makiling, Amen. Ako'y nagpapasalamat, Sister Els, at natapos mo ang mensahe ngayong gabi. Puri ng bugtong at buhay na Diyos. Kumusta ang iyong kapatid doon sa Hong Kong, si Sunny Bellhart? Nabalitaan nyo ba yung nangyari sa Hong Kong, mga kapatid, yung skyscraper? Na nasunog yung mga building doon? Kaya ugaliin po natin, laging manalangin, mga kapatid. Manalangin tayo palagi sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Sister Mary Rose Helton, magandang gabi sa aking pinsan. Brother G-Boy, Kabos, daghang salamat, mahal na Deborah Israel, sa manindot nga mensahe gikan sa bugtong ug buhi nga Diyos. Shalom Alikim. Alikim shalom, Brother G-Boy. See you tomorrow, God willing. Sister Lilet Libong Fasil, magandang gabi sa iyo, Sister Lilet Libong Fasil, at kay Brother Third at kay Sister Nicole at sa inyong buong pamilya. Pastor Jason, active si Pastor Jason, mag-comment ngayon Maraming salamat po sa mensahe sa gabing ito. To God be the glory. Shalom Alikim. Alikim, shalom. Ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan ay binabalik natin sa bugtong at buhay na Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, tandaan po natin, in-invite na tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Nakapasok na tayo, mga kapatid. Isuot lang natin ang katwiran ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi ating sariling katwiran, dahil ito'y basahan lamang sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Kung mayroon kang mga nagawang mabuti ngayon, huwag mong ipagmalaki. Kung nakasunod man tayo sa kautusan, that's good, mga kapatid. Because it's a sign, ang motivation mo ay pagmamahal sa bugtong at buhay na Diyos. Sobrang ganda niyan. But yung motivation mo
ay sinunod mo lang yung kautusan out of obligation dahil takot kang maimpyerno mga kapatid, delikado ka niyan. Okay? Because dapat ang motivation natin because of love. Sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. So it's all about love relationship. Okay, hindi natin sinunod dahil obligado lang tayo, but because mahal, ito yung bunga ng banal na Espiritu sa atin, ang pagmamahal natin sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya, tayo ay sumunod sa kanyang kautusan sa tulong ng banal na Espiritu. So maraming salamat mga minamahal ko mga kapatid. Maaga tayong natapos ngayon kasi gabi na. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong interaction, sa inyong mga comment. Sa lahat na nag-comment, sa lahat po ng laging nakasubaybay sa Pastor Lahi Live. Maraming salamat mga minamahal ko mga kapatid. Sinasabi ko nga mga kapatid, tayo'y nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, kahit ako mga kapatid, sa totoo lang, kahit ako itong maliit yung lingkod, na-amaze din talaga ako sa mensahe ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi dahil ako mga kapatid ay instrumento lamang po ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya sabi nga natin mga kapatid, pag nag-umpisa tayong mag-live, natabunan tayo ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang makapangyarihang mga kamay. Kaya mga kapatid, malaki ang ating pasasalamat sa bugtong at buhay na Diyos. And this is the time mga kapatid, mag-aral ka na, magsimula ka na mag-aral. Walang imposible sa bugtong at buhay na Diyos, basta hingin mo lang. Ask mga kapatid, and it shall be given to you. Knock and the door shall be open. And find, mga kapatid, and seek and you shall find. So, maghumingi ka lang at bibigay yan sa iyo ng bugtong at buhay na Diyos. Walang imposible sa bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko mga kapatid. Sabi ni Sister Els, Sister Els Makiling, to God be the highest glory. Pastora, safe ra ako sister sa Hong Kong. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Sister Els. Dahil siya ay bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos. Na bautismohan ito, humabol to nung panahon. Oo, si Sunny Bell Hart. Alam mo, si Sunny Bell Hart kasi, nanonood na talaga ito sa live ni Pastor Lahi before, nang buhay pang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. At ito sana yung plano na namin ni Pastor Lahi, kung pinagkauluban ng bugtong at buhay ng Diyos na makapunta doon sa Hong Kong para bautismuhan. Sa problema, ay natulog ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Pero, ang good news dyan, umuwi siya dito. Ito kapatid to ni Sister Els Makiling, si Sunny Bell Hart. Tapos siya yung hinabol na nagpabautismo, mga kapatid. At ngayon, purihin ang bugtong at buhay na Diyos at safe lang siya. Kasi mga kapatid, bugtong na anak siya ng bugtong at buhay na Diyos munggitan ng Espiritu right after the baptism, mga kapatid. Kaya, ang bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, protektado yan, mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. To God be, God bless us all. Sabi ni Sister Els Makiling, God bless us all. Shalom, Alikim. Alikim, shalom. Sister Els. So maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid. And tomorrow again, God willing. Maraming salamat sa inyong walang sawa na pagsuporta sa Pastor Lahi Live. Kahit wala na po ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, ay patuloy po kayong tumatangkilik sa palatuntunang Pastor Lahi Live sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal dito sa inyong maliit na lingkod. At di naman kalabisan mga kapatid, ay panalangin. Isamad nyo din po ako sa inyong mga panalangin. Especially din sa ating mga mahal na mga pastor at elder. Mga minamahal ko mga kapatid. So manalangin bago matulog mga kapatid. Manalangin. Importante yan. Kasi maraming natutulog na hindi na nagigising mga kapatid. Panalangin natin na lagi tayong gamitin ang bugtong at buhay ni Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Alam mo, ang buhay ngayon mga kapatid, nakita ko ang daming patayan sa social media. And this is the time mga kapatid, mas doblehin, triplehin, quadruplehin pa natin ang ating panalangin sa bugtong at buhay na Diyos. Dahil hindi natin alam ang bukas mga kapatid. Importante, manalangin tayo palagi. Every minute, every hour. Kahit sa ating isipan, kahit saan tayo magpunta. Bago umalis ng bahay, manalangin mga kapatid. Pag nasa daan, manalangin. Ugaliin po nating manalangin mga kapatid. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So maraming salamat sa inyong lahat mga minamahal ko mga kapatid. Ipanalangin din po ninyo ang ating bansa. Panalangin ninyo ang ating bawat kapatiran sa mga nanghihina sa pananampalataya. Magtulungan po tayo sa tulong po ng banal na Espiritu. Mga minamahal ko mga kapatid. Maraming salamat.
Have a good night. Shalom Aleichem. To God be the highest glory and honor. Purihin ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Panghuling awitin, composed and arranged by Father Lahi, pinamagatan, dadas sila sa pultahan. Sa dalan managapana, nakita ko sa pagtanaw sa kapultahang inablihan ang gingharian nga pagtulon sila sa pultahan ug babatian sa tingog unsaon nila sa pagbalibad katapusang tawag. Ako misinggit Kristong Ginoo, ako ngalan ginasambit, nakita ko ang samad sa kamo, ang timaan sa dada sila sa pultahan ug pabatiya sa tingog unsaon nila sa pagbalibad katapusan tawag. Prinsipyo niya akong pagadalon, aron ako makabaton sa purong-purong gayud nga dayon ug sa kalipay dada sila sa pultahan ug babatiya sa tingog unsaon nila sa pagbalibad katapusan tawag. Ang sugo lantong kuruna dalang gibaktas matapos diin ang Diyos mupahid sa luha sa tanan mo sakit,
kahan upabatiya sa tingog sa undila sa pagbalibay katapusan tuwa. Maraming salamat, Sister Deborah Israel, sa napakagandang mensahe sa gabing ito. Sa pangalan ng nag-isang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang lahat ng kapurihan at karangalan, ay ating pong ibinabalik sa tunay at nag-isang bugtong at buhay na Diyos. To God be the highest glory. Shalom Alikim.